Yon. So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pasaway po talaga itong si Senator Ping Lacson, no? Kasi binisto niya po na itong si Amy Marcos, retokada daw po yung mukha. Well, obvious naman po at alam naman po natin yun. Yun nga lang, iba po kasi yung ibang senaryo po kasi pag kapwa mo senador ang nagbanggit tungkol dyan sa retokada mong baba. So yan po ay naging parte ng kanilang sagutan regarding nga po dyan sa sa budget nga po sa 2026. Diyan nagsimula po yung sagutan na yan eh. Ito nga po yung balita from Billionaire News Channel, no? So sabi dito, Billionaire News Channel, no, there seems to be no end in sight to the escalating world war, no? World War II, no? Between Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson and Senator Amy Marcos. Yan, di ba? Talagang may bangayan sila eh, no? Lacson unleashes savage rebuttal versus Amy's personal jobs. Sige, napag-usapan nga natin ito. Nasasabi dito kasi, no? Alam naman po natin na kung ano po yung drama ni Amy. So, yung drama po kasi ni Amy na yung budget nga daw po ng 2026 ay tagtad daw po ng pork barrel na ipamimigay daw po sa mga congressman para ipa-impeach si Sara. Oo. So ngayon, syempre, ang sagot dito ni Ping Lacson, hindi totoo yun. Di ba? At kasama po si Amy Marcos dun sa budget hearing sa BICAM. Ba't hindi siya nagsalita dun? So ang sabi nga po ni Ping Lacson, napaka-ipokrito naman talaga ni Amy Marcos kasi si Amy nga po, no, di ba? Senate Pro Tempore, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson on Sunday criticized Senator Amy Marcos for labeling the 2026 budget appropriation as political motivated, di ba? Nothing that she had at least 2.5 billion ang program funds from 2025 budget. O, di ba? Ayaw po na Amy Marcos na ang program funds. Pero nung last year, meron pala siya 2.5 billion na program funds. So, napaka-ipokrito. Di ba? So, ngayon, ang nangyari ngayon dito, umabot na po dito sa sagutan tungkol po sa pagmumuka. Diyan na po nauwi yung usapan po na yan. So, tingnan nyo ito Yan. Magsabunutan daw kami. So, ito panoorin natin itong statement ni Ping Lacson. Tingnan nyo ito. Daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee which I chair. O, diba? So, yun eh. Pati po kasi yung pagiging chairman nga po ng Blue Ribbon Committee, may kinikriticize na mali ni Amy Marcos. So, ang point dito, no, ito yung sinasabi ni Ping Lacson na magsabunutan daw sila eh. Ito yung statement niya dito eh. Sana ba? Ito, punta natin to. Wait lang. Ito yan eh. Wait lang Ito. Dito yan. Yan, dito. Yan, ito. Yan, no? So, sabi niya sa bandang baba, di ba? Parang masyadong gigilit tong si Senator Ping Lacson sa akin. No? Baka makipagsabunutan. Sure akong talo ako dyan. Di ba? So, sagot dito ni Ping Lacson, baka akala ni Amy Marcos na nakalbo ako. Si Marcoleta lang po yung kalbo. Tsaka si Bato. Yan, ulitin natin. Sige, sabi dito. Daw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee which I chair. Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Yan! Wala daw peke sa mukha ni Ping Lacson. So, natural po yan. Bakit kay Amy ba? Retokada. Compare natin mamaya. Sige.
Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. O, inutulit pa talaga ni Ping Lacson eh, no? Oo na, Ping Lacson! Totoo na yung mukha mo. Kay Amy Retocada, sige na, sige na. So, compare nga natin, sige, hanapin natin. So, ngayon, tingnan ngayon natin yung before and after ni Amy, no? Kung Retocada ba talaga. Kaya I'm nothing against to the mga retokadang tao, no? Wala tayong ano dyan, wala tayong issue dyan. Pero sa pagkakataon po na to, gusto ko lang po talaga pagtawanan si Amy. Kay Amy lang tayo may problema. Doon po sa mga nagparito ng mukha, okay lang po yan, kung karapatan niyo po yan. Pero kay Amy, hindi, wala siyang karapatan. Kasi tinan nyo unang-unang ilong pa lang. Diba dati pa yung ilong ni Amy, plakda. Ngayon medyo pataas na, diba? So, ang sunod, yun. Yung Baba Bells. Kita naman po, diba, na kung dati po sobrang tulis, ngayon nga po medyo medyo pabilog. Hindi kasi, ang point kasi dito ni Ping Lacson, hindi ko talaga alam kasi ako nung pagkaintindi ko noon, no, nung sinabi nga po ni Amy Marcos na sabunutan, so ang point ni Ping Lacson dito, so ano ba ibig sabihin niya dito? Yung buhok ko piluka, o ganon. At least yung mukha ko totoo. So ano yan? So retokada, di ba? Retokada yung mukha ni Amy. Oh, so yun yung point natin. Sige, tulingan natin, sige. Tandaw kami. Yan ang reaction ni Senator Amy Marcos sa issue ng di umano ay pork barrel sa 2026 GAA, allocables and her baseless insults and untruthful criticisms against the Senate Blue Ribbon Committee which I chair. So yun talaga problema talaga dito. Yung untruthful na criticism nga po ni Amy Marcos. Sabi ko nga sa inyo mga street toys, no, walang problemang bumati ko sa gobyerno. Pero wag naman sana untruthful. Sana naman po totoo. Diba? Either Senator Amy thought na piluka yung buhok ko or she was insinuating na bakla ako. Kaya siya nagamo ng sabunutan. On both counts, I say nothing can be farthest from the truth. Una, hindi po piluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Ulitin ko, walang Nakat yung Amy, yung kay Amy ba, position na bang ngipin ni Amy? peke sa anumang bahagi ng aking muka. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Pangalawa, or anyway, please don't get me wrong, I have nothing against homosexuals. It is their choice and I respect them for that. But as far as I'm concerned, kahit hindi ako kagwapuhan, para sa akin, masarap pa rin na maging tunay na lalaki. At tulad ni na Tito Soto at Kiringo Hunasan, macho din po ako. Lalaking lalaki. Period. End of discussion. On Monday, January 19, Ayan na. So, okay na. So, iba na yung topic dito, no? So, ngayon, so kasi ang point dito, no? Ang sinasabi natin dito, binabanggit po kasi ni Ping Lacson yung bakla. Oo. So, ngayon, itong gagang Amy naman po na to, no? Kumukuha naman ng simpatsya sa LGBT. Kaga talaga to, napaka-abnormal talaga nito ni Amy, no? So, tinan nyo to, tinan nyo itong, panibago niyang statement, no? Ano ba yan? Hindi yung baba na yan. Ano yan? Pangit yan. So, ito, ano ba yun? magsabunutan daw kami. Ito bago yung statement eh. Oh. So, hindi ko naman sinabing bakla siya. Pero napakababaw pala ng kahulugan niya sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na lalaki. Actually, no, yung pagiging tunay na lalaki, no, perspective po ng personal na tao yun. Ang si Amy talaga. Ako,
meron akong definition kung ano ba yung tunay na lalaki. Si Ping Lacson, meron siyang sariling definition. O, di ba? Ganun po yun. Di ba? Walang ano yan eh. Walang tama't mali po dyan eh. Basta seryoso kayo ha. Kung anong kahulugan ninyo, kung anong tunay na lalaki. Di ba? Oh. Ewan ko dyan. No? Baliw ata to. So, walang masama sa pagiging bakla. At ganoon din sa pagpapa-enhance ng kahit ano para sa sarili mo. Yun, okay. Yun, so, enhance ng kahit ano para sa sarili mo. O, hindi inayos mo pa yung pagkakabanggit. Hindi mo pa sinabing retoke. O, so, retokada ka. Tingnan mo yan, ha? Kasi, ang point dito, no? Wala namang sinabing masama si Ping Lacson tungkol po sa mga bakla. Di ba? At ngayon, kung napansin nga po ni Ping Lacson yung pagre-retoke mo ng mukha, ikaw una nagbanggit na magsasabunutan. O, di ba? Ano yan eh? Taste of your own medicine ang tawag dyan eh. Kaya hindi pwedeng magpapavictim ka dito. Ng problema sa'yo eh. O. Di ba? O, desisyon ng tao kung ano niya, kung gusto niyang magawa. Ulitin ko nga, desisyon ng tao kung desisyon ng tao kung gusto niyang mapagawa ng kahit ano sa sarili niya. O, tama naman. Desisyon niya rin kung anong gusto niyang sirain ang muka, pangalan at dignidad niya. Parehas siyang natatanong ng magkano. Ano naman tayo eh. O ngayon, meron naman paratang dito na magkano. So, bayaran na naman ang usapan dito. So, malilis na naman po itong usapin na to pag sumagot si Ping Lacson. Pero by the way, mga babayan, no, ang pinakapulot dulo kasi talaga nito is yung pagbibintang nga po ni Amy Marcos na ang dami daw pong tinadtad na budget para po sa pork barrel and then para daw po ipamigay sa mga congressman sa impeachment trial nga po ni Sara sa Congress. Okay. So, ang sabi ni Ping Lacson dito, ano bang pinagsasabi mo? Nung nag-bycam tayo, nung napag-usapan yan, nandun ka, ba't hindi ka nagsalita? Yun naman pala, di ba? Andun ka nung bycam. Di ba nung ginagawa yung budget, kung nakita mo pala na tinatagtad pala yung pork barrel, no, dapat nagsalita ka. Hindi nung tapos na yung bycam, pinirmanan ng presidente, saka ka nagsalita. So, may intention kang manira. So, ngayon, ang point dito, no, ngayon nga pong biglang ang una mo napagbalingan ng sama ng loob dyan ay si Ping Lacson, ngayon binabawian ka, huwag ka magpapavictim. Huwag kang hihingi ng simpatya sa mga bakla, sa mga LGBT, kasi nga, in the first place, walang sinabing masama si Ping Lacson. Ang masama lang dito, yung mukha mong retokada. Walang problema sa mga retokada, no? Kay Amy lang tayo may problema. Okay, o, di ba? Ganun lang simple yun. So yun mga kababayan, so kayo po, ano masasabi nyo nga po dito sa pagbanggit nga po ni Ping Lacson, dito nga po sa retokada yung mukha ni Amy Marcos. So ayan ba, makakatulong para magkaroon ba tayo ng bigas? Magmumura ba yung presyo ng mga bilihin dyan? Makakaroon ba ng trabaho ang mga Pilipino dyan sa ginagawa ninyo? Oh, di ba? So yun lang po, no? Yan, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, di ba? Yan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. At di na makalabisan, pa-share na rin po ng content natin ngayon, no? Okay? So, thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod ng content. So, thank you. Salamat and babush!